Sa video na ito ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Jomar, isang batang nakatagpo ng isang lumang anting-anting na nagdala sa kanya sa isang kakaibang karanasan. Mula sa pagiging outcast sa kanyang pamilya hanggang sa pagkakaibigan niya kay Tino, isang batang may lihim na anyo. Sa kanilang paglalakbay matutuklasan ni Jomar ang tunay na anyo ni Tino bilang isang bungisngis at ang mga kakaibang pangyayari na nagbabadya ng panganib. Huwag kayong bibitiw dahil ang kwento ni Jomar ay puno ng misteryo at takot na siguradong magpapakaba sa inyo. Magandang araw, tawagin niyo na lang akong Jomar. Itong kwento ko ay nangyari noong mga 10 years old pa lang ako. Bago pa man kami lumipat ng bahay sa bayan, ay nakatira kami sa isang baryo. Nasa elementary pa lang ako noon. Mahilig akong magbasa ng mga fantasy novels. Napapagalitan nga ako ng mga magulang ko dahil sa sobrang imahinasyon ko raw. Ang parusa nila sa akin ay yung mga panakot sa palayan. Ako raw ang mag-aalaga. Sabi nila ay para raw matuto ako na hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawing pantasya. Sobrang lungkot ko noon. Pakiramdam ko ay parang outcast ako sa pamilya namin. Kaya ang ginagawa ko ay naglalakad-lakad na lang ako sa palayan. Minsan ay natutulog pa ako doon. Minsan sa paglalakad ko ay nakakita ako ng lumang anting-anting. Hindi ko alam kung kanino yon, pero nung hawakan ko ay parang may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko na lang yun pinansin. Nilagay ko sa bulsa ko yung anting-anting. Tapos ay umuwi na ako. Nung mga panahon na yon ay may bagong salta na bata sa baryo namin. Tawagin na lang natin siyang Tino. Mabait si Tino. Siya lang yung naging kaibigan ko sa baryo. Kasi nga yung ibang bata doon ay tinutukso ako. Sabi nila ay masyado raw akong mayabang kasi mahilig akong magbasa ng libro. Hindi ako pinapansin ng mga yon. Si Tino lang yung kumakausap sa akin. Isang beses ay may mga bully na nangaaway kay Tino. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Pero nilapitan ko yung mga bully tapos ay tinulak ko yung isa sa kanila. Sabi ko, wag nilang gagalawin si Tino. Natakot yung mga bully, tumakbo sila. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tingin ko ay dahil yon sa anting-anting na nakita ko. Nung lumalim na yung pagkakaibigan namin ni Tino, ay napansin ko na kakaiba yung ugali niya. Minsan ay parang hindi siya marunong makipag-usap. Tapos ay parang hindi siya sanay sa mga bagay-bagay. Isang araw ay sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa. Siguro ay dahil sa kutob ko na may kakaiba sa kanya. Pumunta siya sa isang parte ng gubat na hindi ko pa napupuntahan. Doon ay nakita ko yung tunay niyang anyo. Isa pala siyang bungisngis. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumasok sa isip ko na mga alaala. Noong bata pa ako, nakita ko yung bungisngis na yon. Tapos ay binigyan niya ako ng mga babala. Hindi ko na maalala yung mga babala na yon. Pero alam ko na dahil sa bungisngis na yon, ay nakaligtas ako sa isang panganib. Tino, yung bungisngis na yon ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto niya akong kainin. Tumakbo ako. Nung tumatakbo ako ay nakita ko yung matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Sabi niya ay wag na wag akong lilingon. Huwag na huwag ko raw hahayaang makita ko yung bungisngis na yon. Kasi ay kakainin niya ako, tumango ako. Tumakbo ako ng tumakbo, hindi ako lumilingon. Kahit na naririnig ko yung tawa ng bungisngis na yon. May mga pagkakataon na parang malapit na siya sa akin. Pero hindi ko pa rin siya nilingon hanggang sa narinig ko yung sigaw ng isang batang babae. Tapos ay nawala yung tawa ng bungisngis. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Pero ang alam ko ay nakaligtas ako. Ito yung dahilan kung bakit gusto kong ibahagi yung karanasan ko sa inyo. Sana ay magsilbing babala ito sa lahat. Ang aral ng kwento ni Jomar ay nagsasabing hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin dahil may mga lihim na mas mabuting hindi nahalalaman. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.
Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, huwag lilingon sa dilim. Baka nandyan si Bungisngis.